So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pang 7 battle na natin sa eliminations ng Pedestal 3. At so far, sobrang ganda ng lineup, sobrang ganda ng matches, sobrang ganda ng mga laban, at wala talagang tapon, lahat talaga pulido, lahat talaga solid na laban. So ngayon, speaking of solid na laban, another solid na laban na naman yung re-reviewin natin sa pang 7 battle sa Pedestal 3 eliminations. Ito yung Blazer versus JN. Alam ko inaantay nyo yung Philos versus Good Kid, pero wag na muna yon, no? Main event yun sa Tagpasan 4, diba? Yun yung pinaka dulong battle, so idudulo na lang din natin yun. Pero sa ngayon, Blazer versus JN. Ang ina, matinding battle na naman to. Huwag natin patagalin, umpisa na natin. So ayan, let's go. Si JN, tatimeran natin to. Unang banat para kay JN, Pedestal 3 tournament. Tangin na laban to, pakinggan natin. Motus game! Game! Zayt! Eto lang ba yung pinunta ko rito? Lugi na naman sa gastos, nakakaloko na yan. Pero ibubuhos ko lahat para kahit lugi sa pamasahe, nakatodo naman. Papatay ako ngayon at gagawin kong pataba sa lupa itong napakabobong mangmang. Oo, gagawin kong fertilizer to, pang abono na lang. Ikaw, kalaban ko si Blazer, yung pilingero't panggap. Ang taas ng tingin sa sarili, feeling star kung mag-rap. Para sa kaalaman mo, hindi ikaw yung tala na hinangad kung makatapat. Kasi kung iling lang ako ng bituin, edi yung espero na agad. Pero tinalo niyang sinatan, pambihira na yan. Sabi niya, ibawi mo ako dyan, tinalo ako niyan. Sabi ko, ganon ba natan? Ang hina naman, na hindi na ubra yung pag-gunbars mo sa akin. Sa ganong kapapalya, kung gera lang hanap mo, eto bombahang malalasak to, pangalan mo Blas. Sabog ka talaga, kaya tutukan mo man ako ng baril sa ulo, hindi na sasapat yan. Yung mga ganyang kayabangan yung dapat na agapan. Hindi na uubra yung headshot dito. Ito'y suntok ni Slack 1 pero maiba. Hindi ako against sa may mga tato, maitim man o maputi. Pero yung BLZR, hindi bagay. Kung ibabase sa'yo pre, dapat ginawa mong BLZRD Blizzard, total yung balat mo ang dumi. Maangas ka na yan. Gago. Yeah? Rito. Maangas ka na yan. Porket burdado yung buo mong katawan. Pariwag ako. Malaman-laman ko, kilay naman yung una mong tato. Ang taray mo naman. Sumali ka ng battle rap para yung kabadingan niya hindi nyo malaman. Iba yung pagkakaintindi niya kapag dikdikan yung laban, ano? Hindi ka mahilig sa tite? The fuck? Ang daming resort sa Rizal pero mas pinili mo, dakak. Uululin ko lang tong taga-flood. Kahit bahain, matiri ka ng motor. Sige, makipagbakbakan ka pa rin. Kung tingin mo madali mo akong gapiin, pues mahihirapan kang gawin. Babaliwin muna kita hanggang mawala ka sa sarili, oo na parabang lasing. Kaya di kita masisi kung mawala ka sa sarili at gaya ni Da Vinci masisiraan ka lang din. Speaking of FRBL, laruan lang to sa Floodway. Tapos feeling niya, bad boy siya. Pokemon tingin ko sa'yo. Tapos dito, magpapaka-Android ka. O laruan, Pokemon. Puta, ayos ba? Sa bagay, tanggap naman itong Blastoise siya, tang inang yan. Alam nyo nang mismatch yung laban. Okay. Kahit saang anggulo pa ibase nila. Gusto mong tarakan kita? Magiging balanse lang to kapag tinali kita. O, balanse. Tali. Okay. Bigte! Alalay lang ni G-Clown itong pinauna mo. Alam mong may malalaglag, pero hindi yun ako. Papapangitin ko standing niya, pero bakit ganto? Ako binigyan mo ng alalay, siya tong itutumba ko. Time. Okay, so direkta yung mga atake ni JN. Yun lang. Isang straightforward na sagot. Direkta yon. Walang sinayang si JN na, alam mo yun, kasi may ibang mga battle MC na sa setup, tapos pag sa setup, tapos yung pinaka punchline hindi direkta
Diba? Yung atake ni JN from start to finish, pasok yon. Yung mga laro niya, yung mga nameplay niya sa Blast, Pokemon, Android, Blastoise siya. Nagustuhan ko yon. Yung ganun banatan na laro, ayos yon. Ang hina naman, ang angas nun kasi si Espero ata yung tinutukoy niya doon, di ba? Na sa pagkakalam ko, Nathan ang pangalan ni, sa pagkakalam ko, hindi ko friend ko si Espero, pero yung sa Espero Tacoma kasi yung ano ko yung friend ko sa Facebook. Hindi ko alam yung real FB ni Espero. Pero ayun, sa base naman sa mga napapanood kong battle, yung battle ni Esper siya kay Nathan, sabi naman ni Esper doon na pagkapangalan sila. So, yun yung naging reference ko. So, ayun, Nathan, ganun ba Nathan? Tapos, ganun ba Nathan? Ganun yung laro ni JN doon. So, ayun, overall, direkta yung mga suntok ni JN. Nagustuhan ko. Real talk, nagustuhan ko yun. Kasi, sa ganitong klaseng tournament, syempre, kailangan mo ng dikdik talaga na dikdik talaga ng mga bara ng mga linya na kailangan mo talaga atakihin yung kalaban mo na wala kang sasayangin mga linya or mga bara. So yun, ang dami niyang laro dito. Yung sabi niya na may laro din si JN na about iba yung pagkakaintindi niya sa dikdikan. Ayan, so far marami ring naging quotable si JN. So ulitin ko lang, direct yung mga punches ni JN. Masasabi ko na para kay Blazer talaga yung mga atake niya na yon. Pero syempre may pero, 'di ba? Pero kulang sa bigat, 'di ba? Kulang sa bigat, kulang sa yung mga suntok, yung mga haymaker, yung mga suntok, yung mga punch ay nandoon na, given na yon, direkta. Pero yung bigat ba, yung impact ba, medyo kulang yun, no? Siguro naghanap pa ako or nakulangan ako sa mga punto, 'di ba? Andun na yung content, yung concept ni JN, nagigets ko 'yon. Pero may kulang sa DN, kulang sa impact 'yon. So, tumatama kay Blazer 'yon, pero hindi masyadong bumabaon 'yon kay Blazer. Ayun yung right term siguro. So, tignan natin Blazer kung ano yung ipapakita niya sa round 1, kung ganun din ba sa pinakitang performance ni JN. Tignan natin. Unang banat para kay Blazer. Okay ba tayo? Okay? Malinaw? Malinaw? Okay, isa pa. Aspakan game! Yay! Mula kay Espero at Merds, gusto ko next fight, halang. Pagkatapos ko sa mga two-side, ibang hairstyle naman. Pero Blazer versus JN, ibang match-up talaga. Parang binuli ng kaklase yung naka-brush up na tanga. Battle rapper na opa. Sarap tarakan at unday. Bukul-bukulan tsaka bendahan hanggat mapagkamalang Bombay. Kapag gangsta may bubunutin. Sa labanan na walang humpay, itong mga opa may bubunutin. Napamada at suklay. Kasi hairstyle nyo ganyan. Habang hangad nyo recognition at makasulot ng pwesto. Hairstyle nyo ganyan, tas feeling nyo sa origin ng hip-hop, alam nyo ang buod ng kwento. Dapat nga bukod ang nerdo. Ngayong nasa lupain kayo ng rap na mas akma suot pang geto. Kung kaya ko lang nire-real talk, ayoko magtunog barbero. At nananakit pa daw yan ng asawa. Tanong, inyong relasyon ay solemn pa ba? Kung di ka kinakatok ng konsensya, katuking ka sana ng pulis na may sobrang dala. Grabe mo siya kung tadyakani, walang konteng ka ba? Tinapik niya lang daw, wag mo kami lokohin, tanga yung pasa niya sa mata, ba't nagkorteng paa? Pagiging pabaya mo na ama, madalas ka dyan pagchismisan. Kasi panay paghahabol sa belt, kaya sa prep ay nagawa niyang higpitan, magandang standing. Iba't ibang liga na kanyang napagsilbihan, habang katatayuan sa anak, hindi mo kayang tindigan. Imbis sila yung mag-relax, ikaw tong relax ka kasalon. Baka mas father pa sa'yo yung mga naging papa sa Rome, tas feeling married to the game. Sana suddenly aware kanang kung hip-hop talaga alam yung family affair. Tas nagbuo ka pa ng grupo bilang haligi sa tayong.
Mga binhi na patubos ay sinabitan, ginawa kang balagong. Hari ng Sicilia na gawaran o baka pon lang sa larong. Pinagbahayan ng pangkat ng mga punlang patapon. O di ba't pon, dapat sa front. Una nga apak sa kahon. Bakit sa hari pa na atang o baliktad na atang panahon? Walang nagtimbreng di ka safe. Sa iyong hakbang ng sa ganun, irresponsable na ama ay bagay lang magpakapon. Kasi puputulin ko sa aling lahi. Napabor pa nga sa ganyan. Ayos yung, pag si Blaser talaga yung bumaba, yung pagiging technical niya talaga nangingibabaw no. Pero nasisingit niya pa rin yung mga konting jokes, no. Pero so far yung pinaka-technique talaga ni Blaser sa yung style rather is yung pagiging technical niya. And para sa akin, yung last na laro niya doon yung about sa pawn, no. Pawn, front, unang tatapos sa kahon, so referring siya dun sa chess piece na pawn. Ang dami niyang laro dun sa pawn no. Tapos yung dapat magpakapon, no, magpakapon na yung tinatanggal yung yung sa mga hayop yun yung pag kinakapon tinatanggal yung, hindi ko alam kung hindi ko pa kasi yung mga aso kasi namin o yung mga namin hindi naman nakagano. Pero ang alam ko tinatanggal yung nun, yung itlog, yun ata yan So, yun. So far yung pagiging technical ni Blaser, umaangat talaga dito. So, tignan natin Timbreng di ka safe sa iyong hakbang ng ubaliktad na atang panahon. Walang nagtimbreng di ka safe sa iyong hakbang ng sa ganun, irresponsable na ama ay bagay lang magpakapon. Kasi puputulin ko sa aling lahi. Napabor pa nga sa ganyang asta. Nitong batugan sa pagkargo, mapagaan lang sa kanyang dala, mga batang inabando na. Mapapatanong na sa ang banda, kung matatawag pa ba yang ama o matatawag pa ba yang ama. Malakas yun matatawag pa ba yang ama o matatawag na pabayang ama. Ang ganda ng laro ni Blaser doon. Okay? Abuo nitong batugan sa pagkargo, mapagaan lang sa kanyang dala, mga batang inabando na. Mapapatanong na sa ang banda, kung matatawag pa ba yang ama o matatawag pa ba yang ama. Pagkakabuo ng image, malinis na para bang batak sa jigsaw. Nabutasan ka rekta sa noo, umasta kang ganap na Hindo. Ngayong naanggilan ng chess, dibdiban na lapag ng info, aking piyesang kumonekta sa walang alam sa sakripisyo. Time. Pangalawang banat kay JN. Okay, magkaiba sila ng dito. Magkaiba ng approach. Okay? Si Blaser, sabi ko nga sa inyo, angat na angat yung style niya, yung mga wordplays niya. Hindi natin pwedeng i-disregard yun. Matindi yun, no? Matindi yun. Yung mga wordplays, yung mga yung sundot niya ng jokes, okay yun. Style clash, what the fuck? Style clash. Yung pagiging technical ni Blaser, yun at yun talaga. Simula nung na-review ko si Blaser sa FRBL 1-up tournament, yung 1, no? Doon ko nakilala si Blaser, doon ko siya unang na-review. And nilitaw talaga sa kanya yung ganung style na pagiging technical. JN, siguro ito perspective ko lang, sa preference ko, siguro sa performance, mas nagustuhan ko yung pagiging aggressive ni JN. Iba yung aggression niya dito. Iba yung performance ni Blaser. Yung performance kasi ni JN, andun yung makitang-kita mo yung pagiging aggressive 'di ba? Yung performance naman ni Blaser, kalmado. So magkaiba sila ng atake. Kalmado si Blaser, agresibo si JN. So doon pa lang ang hirap na tansyahin kung saan ka papabor, kung doon ka ba sa agresibo mag-perform or doon sa kalmado lang. So mahirap, doon pa lang mahirap na. Sa content magkaiba rin sila kasi si JN, sabi ko nga sa inyo, from start to finish ng round 1, atake. Rekta yon lahat kay Blaser. Rekta yon lahat kay Blaser. Sabi ko yun sa inyo kanina. Rekta yon, hindi nagsayang si JN doon.
sabi ko nga sa inyo, hindi nagkaroon ng fillers or dead air si JN sa round 1. Kaso nga lang, ang pinaka naging comment ko lang dito is kulang sa DN yung mga punches niya. Tumatama yon pero hindi masyadong sumusugat yon kay Blazer. Ayun lang naman yung pinaka comment ko sa round 1 ni JN Pagdating sa round 1 ni Blazer, kalmado, alam mo yon, iba siya pumatay, yung dahan-dahan siyang pumapatay si Blazer. Ganon yung atake niya, na habang nag-i-spit siya, pabigat ng pabigat yung sulat niya, pabigat ng pabigat yung mga word plays, pabigat ng pabigat yung mga punto, yung mga haymakers, ganon yung naging story ng round 1 ng both MCs. So magkaibang atake, isang kalmado, isang agresibo, isang puro sumuntok pero kulang sa DN, sa slowly but surely na mga punches, haymakers. So sa round 1, mahirap patansyahin to. Pwede kong ibigay kay JN sa preference ko na mas agresibo siya. Pwede ko naman ibigay kay Blazer kasi mas nagustuhan ko yung mga atake niya, yung mga word plays niya, yung mga word plays or mga punchline na pag tumama is madiin or mabigat. Pwede kong ibigay dun sa ganong punto kay Blazer. Pero wala pa akong nakikitang difference ng dalawa, kasi si JN malakas sa estilo niya, si Blazer malakas dun sa estilo niya. So ayokong ibigay sa magkaibang estilo yung round 1, di ba? Magkaiba sila di ba? Hindi ko pwedeng paboran yung preference ko na malakas si JN sa estilo niya, malakas si Blazer sa estilo niya, kasi hindi ko pa nakikita yung yung pinagkaiba. So kailangan ko pa makita yung ibang reference ko, pero so far dun sa round 1 na pinakita nila, hindi pa ako makapag-decide dun. So itatabla ko yung round 1 sa score na 9 points. So 9, malakas yun, malakas parehas, pero 9 points muna. Round 2 and 3 pakinggan natin, baka makita natin yung pinagkaiba ng dalawang MC, kung ano yung mas effective, kasi effective yung Blazer sa round 1, effective din yung JN sa round 1. So parehas silang effective sa kanilang mga style. So mahirap tansyahin yung ganitong klaseng battle. Round 2 pakinggan natin. Tabla muna, 9. Di ko na sana ire-rebat, pero yung asawa ko kanyang dinadamay. Nag-aano ka pa ng wala akong kwenta ka, hindi nga kami nag-aaway, tanginan to, pakilamero ang puta. Wala ka bang anak tangina nito, wala ka bang asawa, wag kang magsalita ng mga ganyan, tangina mo, wala kang alam. Game! Tangina nito, walang alam ang puta. Game! Yung video interview niya last election, panay build up sa pamilya niya tong bayot na to. Mula sa kapatid hanggang sa magulang. Puro kabutihan lang nila yung nahahakot sa'yo. Naging pabula yung istorya. At wala akong pake kung maging salot ako, paano hindi ko sasabing pabula yung kwento ay puro hayop kayo. Ngayon sabihin mong wala akong patunay. Patunayan mo. At yung sinasabi kong pabulaanan mo itong si Kenneth Buenaventura bilang kagawad, kilala sa pangalang bilang Kamatis. Politika yan mga sir. Pera lang din yung dahilan kung bakit yung pwesto nasisilayan. Pasensya na sa mga taong naniniwalang makakapitas pa kayo't mabibiyayaan. Dahil pag bumungay ang Kamatis, siya lang din makikinabang, ulul. Kaya mukha yang mayaman. Pero ganito itsura ng mga social climber. Binigyan siya ng sukle sa Starbucks BGC. Ang sabi niya, I received 200. Tanginan to, maganda win-loss record ko. Akala mo mahusay. Outside battle rap. Ano ba nagawa mong patunay? Standing ka ng standing, di mo mapaganda yung katayuan nyo sa buhay. Kaya sumali na lang ng politika. O di ba kaduda na? Di niya kasi mapaganda yung katayuan niya sa buhay, kaya umupo na muna siya. Hindi. Kilalang konsel yung tatay nito. Pero dati yung rapist bago iginalang. Gagi. Kasi imbis na sa kahirapan, sa kama sila iginapang. Hindi. Sagot! Pag-isipan mo maigi. Tatay mo yung nag-viral sa bus na labas yung tite. Tingnan mo. Pansin nyo ba? Maputi lang to Pero, nga. Tingnan mo, labas yung tite. Tingnan nyo, labas yung tite. Nandiyan yung tite, labas tite, nasasagot pa ang puta. Huwag kang bastos, kuya. Gang! Maputi lang to Pero kitang-kita niya. Nawala tuloy ako Gara ba? Maputi lang to
Pero ganyan-ganyan yung trasa ng kamukha niya halos. Tattoo mo pa lang, kamukha mo na yung kapatid ni Wamos, awit. Oo, awit talaga. Awit talaga. Kaya pala kung magyaya ng ML, starter na, setter pa. Anong akala mo, better ka? Hindi porket awit, gamer na, ulul. Hindi lang Awit ML, gamer. pati sa MP nagyaya. Awit gamer, yung... Yun nga, yung kapatid ni Wamos na si Awit. Okay. Tapos sumagot yung tatay ni Blaser eh, no? Starter na, setter pa. Anong akala mo, better ka? Hindi porket awit, gamer na, ulul. Hindi lang ML, pati sa MP nagyayabang yan. Kaya niya daw i-thumbs up yung bote. Baka bottoms up, hayop ka! Thumbs up ang puta. Okay yun na. Kaya sige, magpaka-scientist ka. Ilabas mo yung natatago mong imbento. Ibunyag mo kunwari yung natatago kong sikreto. Gumawa ka ng kababalagan. Dati na kayong nalinlang neto. Kung tandaan nyo pa yung blast kung paano gumawa ng misteryo. Ang rare, di ba? Oh! Tangina basic. Okay. So, reference naman ni JN dito, yung time na pandemic, no, yung umuulan ng mga distrakan, si Rare Mysterio na dinis niya si Floji at si Sixth Threat. Yun ata yun eh. 'Di ba? Yun, solid na sumakay yun eh. Sumakay si Rare Mysterio sa distrakan ng dalawang rapper na si Sixth Threat tsaka si Floji, no, yung Anli expired, pasa load, tapos 2G. Ayun, tapos biglang naglabas ng distract din si Rare Mysterio. Ayun yung reference niya. Dati na kayong nalinlang neto. Kung tandaan nyo pa yung blast kung paano gumawa ng misteryo. Ang rare, di ba? Oh! Tangina basic. Oh, Rare Mysterio! Mga ugaling pabida! Nagsosuot ng maskara para hindi mapahiya. Ngayon mo suotin yung maskara mo, Blast. Total wala ka ng mukhang iharap pa sa kanila. Tangina mo! Time. Tanginang yan. Aggressive talaga. Aggressive. Sobrang aggressive ni JN. Yung performance niya, yun yung pinaka nagdadala dito sa battle na to. Pero syempre, battle rap tournament, medyo nawala siya doon. Doon sumabat yung tatay ni Blaser. Sa pagkakalam ko, tatay ni Blaser yun. 'Di ba? Medyo nawala si JN doon, pero sobrang minimal kasi nabawi naman niya agad at yung naputol niyang performance is nadugtungan niya agad, and kung ano yung iniwan niyang puwersa, energy, power, yun din yung ganun din yung pagbawi niya. So far sobrang minimal nung slip ups ni JN doon. Pero ayun, still yung performance sobrang nagmamatter para sa akin kasi antindi nung talaga ng prep niya. Halatang prepared siya dito laban kay Blaser. Pero medyo syempre kailangan natin makita yung slip ups na yun. Yun lang yung pinaka naging hadlang para masabi ko na hindi naging consistency si JN from round 1 to 2. Kung tatanungin nyo ako kung halimbawa na perform ni JN yun, hindi siya nawala, hindi siya na distract or whatsoever, consistent si JN kung ano yung pinakita niya sa 1 and 2, ganun eh, kung malinis lang niya na perform yun. Pero syempre tournament, kailangan natin makita yun, yung mga ganung kasi nag-adlib pa siya eh, nag-freestyle pa siya doon. So nawala siya ng konti doon. So kailangan nating makita 'yan. So ayun. So far, Blaser muna tayo. Walang banat, Blaser. Okay, round 2 game. Kung si Boss Benji umiinom ng ginseng para magkaroon ng malakobrang burat, ito naman nagtitipid tiyaga sa tortang ugat. Karisma niya malaasyong, malabos ng syudad. Sa Lumesalve pa mismo nagpo-propose ng collab. Taporsam niyang model na papapost ng tuwad. Yung tindero ng damit pa ang pinopors maghubad. Habang ikaw tirador ng PMC na sobrang luwag.
kundi 4-piece ang get up, mga pormang tupad. Para may babaeng maiyot ang napiling patibong, tagasulat ka ng PEMC at may libreng painom. Kangino galing ang chismis, ako'y mananatili na tikom. Pero salamat sa kagrupo mong may piercing sa ilong. Piercing sa ilong. Piercing sa ilong. Pag-usapan naman natin yung naging run mo sa Sin Zone. Stage 1, nakakakurap pa at lumusot sa naging Grim. Pero nung mabigyan na siya ng MJ knockout, siya'y tulog ng mahimbing. Panay binabata na sa bracket. Tingin niya lang ata doon school zone. Di mo nga nadaan sa edad yung MJ, tas pinatikim pa ng full grown. Pagkat sa MJ dun sa semis, ikaw ay pahirapan. Tas dito sa pedestal baka sakali naman, pues kahit anong strain, mistulang adik sa blunt, ako'y palaging takam sa akin walang talabang MJ kahit galing Japan. Shit. Usapang Battle League, kaya ko mag-demand sa FRBL. Pumili ng malakas kadwelo. Kaya kong ibaba yung moto sa Rizal at ipadala sa labas ng metro. Kung puhunan mo boses, sumigaw lang ng berso, kontrolado ko yung boses na parang palseto. Sa Nakalix o Pinos na lang. Galing sa ano na base, pwedeng Mirage, Kila, no ses, pero magrebanse. Katana gusto ko katagpasan para sa labang mas balanse. Sabi ko bigyan nyo ko ng advance. Parang 7K na bale pagkat walang paki sa JN, ibang 7 heads na sali. Shit! Sobrang nag-worth it, sobrang worth it, no? Yung setup na yon, ang lakas nun. Ayun, unti-unti ko na nakikita yung lamang ni Blazer sa round 2. Pagkat si Big J feeling legend na may aesthetic na tayo. Pero sa akin iwan tong matandang MC na hapo kahit may 7 maki ghost right, paper chasing patago nitong may 7 sa likod parang jersey ni Jawo. Royal Rumble pala to, maki wrestling sa bano, kada linya at babakat parang nag-stencil sa tattoo. Kaya ako sumali para sabihin dun sa terdi na palo, kung trip mo ubusin ng Tagalog sa aking katumesting sa laro. Tang ina. Time, uling banat. Takina, may call out pa yun, ha? Okay, round 2. Sa round 1, hindi ko pa makita yung difference ng dalawa. Pero sa round 2, kitang-kita na lumamang si Blazer dito. Bibigyan ko to ng 10-7 na score. Bakit sobrang layo ng binigay mong score? Kasi, una-una, ay 10-7 tuloy. 10-8 rather, 10-8. Kasi 9 pala kanina. Pasensya na. Bakit sobrang layo ng ginawa kong score? Kasi syempre, ang nakita kong flaws, no? Nakita kong flaws kasi kay JN yung nawala kasi siya nung may nagsalita, yung na-distract siya. So nawala siya doon. Sayang kasi pwede naman niyang palampasin yun para hindi siya mawala doon sa verses niya. Pero pinatulan niya 'di ba? Pinatulan niya, nawala siya doon, nag-freestyle, 'di ba? Meron pa siyang mga sinabi, nag-adlibs pa siya. So nawala tuloy siya doon sa pinaka-verses niya. Pero ganun pa man, nakapasok naman siya ulit, 'di ba? Pero still may kulang na, may ano na 'yon, may tawag dito, may bawas na sa pinaka overall performance. Kaya from 9 sa round 1, bigyan ko ng 8 puntos si JN dito. Sa round 2 naman ni Blazer, ang pinaka tumapos ng round 2 is yung yung Ender. Hindi yung Ender. Yung 7 heads na ibang 7 heads yung yung nasabi ba yon? Sabi ni ibang 7 heads yung nadamay, sabi ni Blazer, 'di ba? Ang lakas nun. Sobrang lakas nun. Tapos biglang nag-end pa. Although hindi tumama yung Ender kay JN kasi si 3D yung pinakatinamaan, no? Yan sinabi niya kung sa 3 sa akin ka makipag tagisan ng laro. So malakas 'yon although hindi yung tumama kay JN, pero nonetheless yung buong round 2 ni Blazer sobrang consistent, walang dapa, walang pulos, malinis. Yung mga still andun pa rin yung mga laro niya, yung mga witty jokes pumapasok pa rin. So pinakita ni Blazer dito na kaya niya pa rin mag-jokes, 'di ba? At the same time bumabara, technical, 'di ba? So sa elements ng battle rap, ang daming pinapakita ni Blazer dito. Unlike kay JN sa rounds 1 and 2 na
more on more on bars, 'di ba? More on bars, tas mga punches, haymaker, yun lang. Si Blazer nagpakita siya ng iba't ibang elements dito. So sa performance, I think lamang na si Blazer dito sa score na 10-8. So ayun, 18-16, tama ba? So malayo 2 points kasi yung naging agwat ng round 2 'di ba? Ayun. So sana naintindihan nyo or sana may nagets nyo yung pinaka-punto ko sa round 2. Lamang na lamang si Blazer sa in terms of punchlines tsaka haymakers. Kitang-kita naman 'yon. So Blazer medyo nagkulang lang, tapos na-distract pa siya and naka-apekto yun sa performance. So ayun, 10-8 in favor of Blazer. So 18-16. Round 1 tabla, round 2 Blazer. Sa iba nga lahat tumama yung tira mo Wala yung kwenta. Tapos akala mo, yung mga tira na ito nakakabagot. Akala ko ba yung ikaw yung anak? Bakit tatay mo yung nasagot? Tangina na ito. Tapos, si Calix, hinahamon mo, panalo ka na doon. Tangina mo, first stage, talo na yon. Tangina, basic ang puta. Game! Mahina, Motus game! Luxuria versus Poison 13. Tangina naman. Paano mo nasikmurang syotain si Lax? Para saan? Sa di malamang paraan. Alam kong di mo siya magugustuhan. Itsura pa lang. Kaya di mo ako maiisahan sa galawan na ganyan. Huwag mong ginagamit si Luxuria, puta, di maganda yan. Ganyan, napaka-basic mo kalaban. In-inform ka lang ni Lax na basic yan si JN. Puta, yung sulat minadali mo. Baka dyan ka matisod, nilalansi ka lang, bigla mo nang hinimod, sinabihan ka lang ng easy round, puta ang dali mo mapaikot, tapos sasabihin mo utak ni Zayt, angas ni Lip, o sa sarili niya flinex. Ginaya na lahat, makasabay lang sa trend, hindi sa pange-hate, pero ito ang dapat mong magets, na mapasight man o Lip, puta wala ka pa ding sense, tapos sasabihin mo ikaw yung blazer ng hip-hop, kaya sa'yo lahat nakafocus. Kung may Damian yung Portland, ikaw yung Lillard ng Motus, ha? Ikaw? Lillard? Dame! Dame, pansin nyo ba? Ang dami niyang tira. Hindi naman tumatama. Ubod ng papansin. Kaya pala tinawag niyang bars kasi puro sala rentang inang yana. Tapos ang angin pa niyan. Kaya akala niya nakakalutang na siya. Ganyan pag maere, o di ba? Nakakaputang ina. Gusto mo mag-champion? Gusto mo mag-champion? Ganun ba yung hangarin? Pwes, ito yung payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, wala kang tirang alanganin. Kung ayaw mong matalo, wag mo akong kalabanin. Wag mo akong kalabanin. Okay, so sumikat talaga yung linya ni MZ na yun laban kay Apex no, sa PSP. Ang dami nang gumawa or gumamit ng mga parody or ganun. Yun. Kaya si MZ, kung titingin si MZ, nakayuko na siya, nakangiti na siya dito. Alam niya na doon papasok yung suntok Kung gusto mong manalo, wala kang tirang alanganin. Kung ayaw mong matalo, wag mo akong kalabanin. Wag mo akong kalabanin. Tanggap ko na kung crowd reaction yung pagbabasihan, alam kong talo ako. Pwede pa nga akong ma-OP. Mot versus J Black, pwede pang kay J Black all 3, di ba? Pero kung ganun man, huwag ka na mag-expect pa na mare-reverse pa yung boto, Lodi, kasi paano pa babalik ta rin yung judging, hindi naman si P-Boss, si Boss P, tang-inang yan. Kung si P-Boss, kontrolado niya yung liga niya na PSP, hindi naman si P-Boss, si Boss P. So, Paulo, no? Paulo, ang ginamit na pangalan ni JN kay MZ dito, hindi yung Christian. Rin yung judging, hindi naman si P-Boss, si Boss P, tang-inang yan. Kung si P-Boss, kontrolado niya yung liga niya na PSP, ako, kontrolado ko tong laro parang PSP, habang ikaw, kontrolado ka ng sarili mong ama. Kaya kahit anong utos, go lang si brother. Ginagawa kang puppet ng sarili mong father. Puta, payag ka nun, kontrolado ka ng ibang tao kahit yung utos di na proper, o siya hawak-hawak sa leeg na parang sinasakal si Casper. Kasi sariling magulang niya mismo yung nagtulak sa'yo sa iba't ibang klase ng droga. Kahit di yan madali. Naging runner ka ng shrooms para sa perang kalakip. Ano sabihin mong hindi?
O bakit di ka mapakali? Alam Mario, sanay sa mushrooms, ganun siya pinalaki. Tangin lang yan. Kaya alam ko sabi ka sa kalayaan. Paano ka naging real MC? Wala ka sariling leadership. Buti pa yung June may independence, yung statue may liberty. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba? Elims pa lang. Warm up yung kailangan ko, aaminin ko yan. Kaya nung binigay to ni Zayt, alam kong pawis lang yung sasapitin ko dyan. Di ka pa ba nakaramdam? Na siningit ka lang. Binigyan ako ng blazer ni Zayt, pang painit mo lang. Body bag. Time, malimbanat. Okay, round 3 ni JN. Masasabi ko naging slow start siya. Yung buong first half ng round 3 ni JN medyo hindi naging ganun ka-effective, no? Compare natin sa round 1 ni JN, na sabi ko wala siyang sinayang na oras doon. Atake pa lang niya doon is, ano ba? Round 1, umpisa pa lang yung mga atake niya doon, sobrang direkta na. Ba, kung babalikan niyo yung sinabi ko. Round 2, same, kaso nga lang binaba natin yung score doon kasi meron konting slip-ups. Naka-apekto yun sa performance. Then round 3, first half medyo ineffective, hindi pala medyo ineffective yung round 3 first half ni JN. So ang bagal ng pagkuha niya sa momentum. Tapos nung nakuha lang niya yung momentum niya, parang ano na, patapos na yung round. Yung hindi rin kasi naging effective yung yung Lillard scheme niya. Ikaw yung Lillard sa Motus, Dame. So hindi masyado naging effective yun. Although nagets naman nagets ko yun, siguro nagets din naman ng mga audience or ng crowd yun, pero hindi lang naging ganoon ka-effective, 'di ba? Sobrang bagal ng pagkuha ni JN sa momentum niya dito sa round 3. Unlike sa rounds 1 and 2 na kuha agad, sa round 3 medyo ineffective na yung ibang banat. Tapos yun, nabitin or sabihin nating nakulangan sa buwelo si JN sa round 3. Yun lang yung masasabi ko. Ineffective yung mga bara, tapos dumadaplis na lang yung ibang mga punches, hindi na ganoon ka solido tumatama. Yun lang naman. So round 3 ni Blaser, pakinggan natin. Yung palabas namin ni Lax, tangay na maraming nauto. Gamitan ba naman ng Blaze, talagang solid yung pakulo. At Blaze pagka-eliminate mo sa scene zone, pedestal lang rush plan. Nalaglag sa MJ nung semis. May dancer na nag-last dance. Tas ako kapitpitan mo kada rounds para kang tinapakan at tansan. Kaya tiyak si Baktong J nang tinapat ka sa Tarsier. Aspakan game. Aspakan game? Game! Wow. Pagmamahal ko sa kultura, sipat niya yun, walang duda. Para mailagay niya ako sa pedestal, tagal niligawan nung una, matamis na oong kapalit. Di dahil sa salapi niyang ayuda. Sapat na yung engagement ring na sa finals makukuha. At pareho tayong na-flex sa flip-top stage. Pero may pinagkaiba. Ako'y naging BF reveal at sa akin di yan kaila, habang siya para i-claim daw yung mga linyang kaniya. O sunod-sunuran ka sa... Okay. So, nasabi na ni JN kanina, Poison 13 versus Lux, yung boyfriend reveal, which is yun yung naman nasabi ni Blaser, na yun yung exposure na sa flip top. Tapos yung kay JN naman, Lip Cram versus GL. Nag-spit si JN doon sa part na yun, na yung about doon sa linya na ballpen sa bangko, nakatali, nakuha pa. Yun ata yun. Yun yung reference ni Blaser ngayon dito sa round 3 niya. So yun, parehas daw sila may exposure sa flip top, pero magkaiba sila ng yun. Tapos yung sinasabi ni Blaser dito na inaangken yung linya na sa kanya daw. Yun sinabi ko sa inyo. Pero may pinagkaiba. Ako'y naging BF reveal at sa akin di yan kaila, habang siya para i-claim daw yung mga linyang kaniya. O sunod-sunuran ka sa lip, mapanlin lang na salita. Yung naging tulak ng bibig, naging bintang sa kabila. Kaya flawless ang panalo, siya'y wala ring nahita. Kaya puputulin ko na yung schema at iibahin pagkatipa. Baka masagi ko yung lip, may tutuping makahiya. Lip. Kung pagka-chansang makasabit doon. Ang galing nun.
lip na lip cram, tapos lip na dahon. Tutuping Makahiya. Ang angas nung laro ni Blazer doon, tol. Kaya puputulin ko na yung schema at iibahin pagkatipa. Baka masagi ko yung lip may tutuping makahiya. Kung magka-chansang makasabit dun sa tropang bayaw, nagparatang ka kay GL na may obrang halaw sa mga sulat na kinupit sa performance niya daw. Dancer na nagseselan sa pangungopyang galaw. Sa panggagaya siya'y allergic, piling wala siyang kahambing. Yung allergic pang lumitaw na mas kating-kate magpapansin, si GL nga napakamot. Dito sa beach na malanding, nag-akusa habang spotlight mo nakuha mula sa nakaw lang din. Bumalik ka na lamang sa pagsasayaw, hindi yung sa battle rap mag-i-invest ka ng pilit. Dito mo pagsisigaw ang dancer ka, abay imbes manahimik. Kung dancer kan talaga at laging flex kadahirit, bakit simpleng pag-angat wala kang step na maisip? At kung interes managinip, walang mintes kada ihip, ngayon nag-aapoy yung blaze, maniningkit ka sa gilid. Kung pinaplanong lulusot maging bitbit niya natitik, sigurado na magpapaltos kapag nadikit sa mainit. At ang lalayo nyo mag-rhyme, ako pang Eminem sa 8 Mile. Mga tugmaan yung pambulag ay gigisingin ko ng kanan hanggat madamay pa ang left eye. Buhol-buhol ko na suntokan siyang pambibikti na necktie. Pamatay kapag nag-spit Mortal Kombat to na reptile. Kasi Anaconda in the city, lumalamon ng buo kaya bitin tong steak sa platter. Sawang-sawa na ako manalo at yun ang aftertaste ng battle. Kung ayaw mong malunod, magmased, mag-test sa water. Para di gantong unang baitang hulog agad. Pag apak mo, may snake sa ladder. Time, magingay para sa laban niyo. Sorry po, kuya, sorry po. Yo, Motos Battle League. Painang binuo ni Blazer yung round 3 ng technicalities. At yun nga, yung pagiging technical ni Blazer. May ito sabihin ko sa inyo, may mga times kasi na pag technical yung technical or lyrical yung battle MC, medyo ano yun medyo dragging, 'di ba? Kasi minsan syempre hindi mo maintindihan yung iba. Ako personally hindi ko maintindihan yung iba. Pero yung buong round 3, yung round 1 and 2, masasabi ko na ano pa, halo pa yon ng jokes, bars, mga wordplays ni Blazer, tsaka yung pagiging technical niya or lyrical niya. Kaso yung round 3, binuo niya yon na lyrical or technical. At hindi yon naging dragging para sa akin. Malakas yon, consistent, no? Andun yung mga laro niya pa rin. Andun yung mga punto niya. And yun lang, wala na akong ibang sasabihin dito kasi kitang-kita naman na yung round 3 ni JN kasi medyo ineffective na. Sabi ko nga, naging slow start siya. Nakuha lang niya yung momentum niya. Parang patapos na ng round. Tapos pagdating sa round 3 naman ni Blazer, kitang-kita mo na nakuha niya agad yung momentum. Tapos kumpiyansa na siya, nabitawan yung mga ganong salita, yung mga ganong mga lines. So para sa akin, all goods yung round 3. Sabihin na nating binuo ni Blazer yung pagiging technical or lyrical niya sa round 3, pero sobrang naging effective at hindi naging dragging yun for me. Kay Blazer pa rin talaga yung round 3. Pinipilit kong tignan pa ng maigi or i-balance pa ng maigi yung round 3, pero kuwang-kuha talaga ni Blazer yun, no? So for me, pinakamalakas ni Blazer yung round 2, pero yung round 3 medyo hindi yun enough para makapantay dun sa round 2 performance niya. So 1 and 3 magka-same ng level yon para sa akin. So bigyan ko ng 9 si Blazer sa round 3. So it's 28 points for Blazer. Kay JN meron siyang 9 tsaka 8, tama ba? Tama, may 9 tsaka 8. So, meron siyang 16 doon, or 17. Tama. May 17 siya doon. Tapos, si JN sa round 3, bibigyan natin siya ng 8 points. 8 points or... hindi ko alam kung 8 or 7 Pinag-isipan ko pa kung 8 or 7. Ineffective, slow start. Pero sige, formality lang, no? Formality lang. Pero kasi, rounds 1 to 3, round 1 tabla, rounds 2 and 3, nakuha naman na ni Blazer yun. So, siguro formality lang na score. Bigyan natin ng 7 points si JN doon.
medyo ano talaga, worst na round talaga to ni JN kasi ang dami na niyang ineffective na mga bara. Yun lang yung nakita ko talaga sa sa battle na to. Yun. 9 points all sa round 1, 10-8 sa round 2. So doon pa lang 19-17 na yon, plus 9 kay Blazer, so 28, tapos plus 7 kay Blazer, 24. Tama ba ako? So 29-24. Ang layo nung agwat nun, tol. Nas nang ibabaw para sa akin yung style na ginawa ni Blazer, yung pagiging technical, yung pagpapakita niya ng well-rounded siya sa rounds 1 and 2. Nakuha ni Blazer yung attention ko doon. Round 3, pinuro niya yon na kaya kong sumabay sa jokes, sa mga bars, pero sa style ko na buong round technical ako, tain na. Pasok yun, lakas yun. So yun, 9, 10, 9, 28, malinaw. Kay JN, 9, 8, 7, 15, 24. So yun, 29-24. Round 1 tabla, 2 and 3 kay Blazer na yan. Tagpasan 4. Pero props kay JN sa sobrang aggressive sa battle. Walang question dyan. Sobrang gusto ko yung pagiging agresibo ni JN, lalo na ganito yung kalaban niya, Blazer. Kailangan niya ng ganong style talaga or ganong performance, pero medyo kulang sa mga effective haymakers saka sa mga effective punchline. Yun. Pedestal 3 tournament. Tangin ng init, mag-ingay kayo para sa laban yun. Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa Brand Trick and Hinge. Auto ng Hurado, mag-a-advance sa second round, 5-0. Mag-ingay para kay Blazer. Congrats. Uy, shoutout kay JN, napakalakas na laban nun. Pareho kaming busy pero at least nagawa naman namin ng paraan pareho. Salamat sa DILG, pinayagan ako makaalis sa seminar. At saka kay shoutout kay Bon, saka kay DM Dairit. Congrats tol. Congrats kay Blazer. Bawi tayo sa susunod. Maganda naman pinakita ko, di ba? Shoutout sa kumpare ko, kay Marlon Chongkiao, kay Daboy Chongkiao, at saka sa Diskarte sa Kalye. Salamat sa At shoutout sa lahat. Na-miss ko kayo. It's Taoma, Season Rap Battles. Ang namin, sobrang dikit na laban na yun. Round 1, binigay ko kay Blazer kasi para sa akin yung pinakamalakas na punch ni JN yung Blastoise. Pero naano yun ng pabayang kamay, parang na-outlast yun. So round 1, binigay ko kay Blazer Malines. Round 2, bibigay ko sana kay Blazer kaso naka-apekto sa performance ni JN yung sa airpot niya. Oo, yan. Diba sabi ko sa inyo, naka-apekto talaga sa performance ni JN yung pagsagot niya dun sa tatay ni Blazer. Sumabat, ganun. So tinabla ko yun. Round 3 para sa akin, malinaw yung kay JN. Nasunod-sunod yung mga punches. So parang tabla, di ba? Parang dahil tournament to, sobrang straight to dapat. So binasi ko na lang nag-matter yung linis ng performance. Kaya para sa akin, Blazer, sobrang dikit lang, pwede rin kay JN yun. Congrats pa rin, JN, props sa'yo, pero Blazer. Yo, Therapist, Boss Toy Music, lokalidad. So, binoto ko si Blazer kasi para sa akin, dikit yung laban nila, sobrang dikit. Tsaka shoutout sa performance si JN. Sobrang linaw ng pakaka-deliver niya. Pero syempre, content-wise, binoto ko si Blazer kasi sobrang sunod-sunod at tsaka sobrang creative ng mga punchlines niya papuntang wordplay. Para sa akin, hindi natalo siya sa nakuha ni JN yung performance. Pero yes, syempre, performance. Content-wise nga, kay Blazer tayo. So, yun. Yo, MJ, binoto ko sa round 1 si Blazer. Dikit lang yung palitan nilang dalawa. Talagang mas naibabaw lang yung linya ni Kuya Blazer. So by round 2, pinakatumatak sa akin, linya sa akin ni Kuya Blazer yung both sa pabayang mapakalakas na na buong angle ni Kuya Blazer. Kaya solid pa rin naman yung round 2 ni JN, kaso yung mga jokes niya parang hindi nakaporma sa mga dalang burst ni Blazer. Sa round 3 naman, dikit na yun kasi parehas na nilang binawi yung mga round na beaten sa kanila. Kaya round 1, round 2 Blazer, sa round 3 kaya pinakamalakas si JN yan. Props kayo JN. Yo, Gray Matter, binoto ko si Blazer. Sobrang dikit ang laban nun. Kapag nabanat si JN, kala ko sa kanya na yung rounds. Pero kapag bumabanat si Blazer, parang nakukuha niya pa rin. Round 1, binigay ko kay Blazer. Dikit lang yun parang tay nga yun pero dahil sa yung linyang pabayang ama, sobrang grabe yun.
sobrang haymaker yun. Tapos round 2, yung ano daw, tag dito, dikit dapat kasi bibigyan ko sana ng ano yung sinabi ni JN na hindi direkta sa kanya yung linya ni Blaser, yung iba yung tinamaan. Pero ang ganda kasi ng setup ng 7 heads yung 7 heads. Tapos binigay ko kay Blaser. Round 3 para kay, ano yun, kay JN. Blaser. Ayun, sobrang dikit ng laban. Actually, yung round 1 tapos round 2, nag-ano kasi punchline count. Actually, parang nag-tie sila dun sa punchline count. Kaya parang tinignan ko na lang kung sino yung mas malinis magano. So binoto ko si Kuya Blaser kasi yung kung paano niya igapang yung mga details papunta dun sa punchline, sobrang linis. Kaya, pero yung round 3, malino kay Kuya Blaser yun. Okay, so iba-iba yung opinion ng judges at iba rin yung naging opinion ko doon. Pero so far, rounds 2 and 3 naman para sa akin nakuha ni Blaser yun, malinaw. Round 1, pinakadikit at tabla yun. So ayun, pero narinig ko naman yung explanation ni Eds na sobrang naka-apekto yung pagsagot, and yes, yun naman yung sinabi ko, kaya sa round 2 binaba ko talaga yun kasi sobrang naka-apekto talaga yun at binigay ko kay Blaser. And round 3, yun naman yun. Pinaulanan ni Blaser ang technicalities si JN sa part na yun. Pero yun, that's it. Nakakapito na tayo sa tournament ng pedestal. Huli na natin. Next na yung Philos Good Kid. Mamaya na siguro yun. Pahinga lang ako. Tapos na natin yung pedestal 3 para yung inaantay nyo na 6th threat versus K-Ram is masingit na natin. Okay? So yun, kita-kits tayo sa Philos versus Good Kid na review mga kumag. Peace out.